Honda PCX. Click. Airblade. Ilan lamang ito sa mga scooters ng Honda under 160cc displacement na available ngayon dito sa Philippine market. Bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang katangian at porma na maiaangkop sa nais ng mga riders na gagamit sa mga ito. In terms of comfort riding, aggressive looks, at modern features ay hindi ka mapapahiya sa mga motorsiklong ito. Ngunit iyan lamang ang mga inilabas ng Honda dito sa atin. Lingid sa ating kaalaman na sa ibang bansa gaya ng Vietnam ay may isang scooter pa ang Honda under same displacement na makakapagbigay rin ng comfort, elegance, at busog din sa modern features sa ating mga riders. Ito ang Honda SH150i. Ano-ano nga ba ang specs at features nito? At kung makakasabay ba ito sa mga ibang competitors niya kung sakali mang ilabas ito ni Honda dito sa Pilipinas? Bago natin simulan ay kung bago ka pa lamang sa ating munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong upload. Ang Honda SH ay may 4 strokes, 153cc, 4-valve, single-cylinder, single overhead cam, liquid-cooled, fuel-injected, at equipped ng ESP Plus engine, na kayang magbigay ng maximum horsepower na 16.6 HP at 8,500 RPM at max torque na 14.9 Nm at 6,500 RPM. Bore and stroke na 60 by 55 mm. At may average fuel consumption na aabot sa 45.5 km per liter. Napaka-elegante ng kanyang overall looks. Hindi rin ganun ka-aggressive ang mga curves nito. Maganda rin ang mga color variants at ang paint job. Eleganteng 3D emblem logo ng SH. Sa kanya namang dimensions, meron itong seat height na 799 mm. May kataasan nito kumpara sa mga typical na seat height ng kanyang mga competitors. Ngunit comfortable naman ito upuan dahil malapad at maganda ang upholstery nito. Ground clearance na 145 mm. Wheelbase na 1,340 mm. May kabigatan din ito ng bahagya dahil meron itong curb weight na 134.1 kg. At may 7 liters fuel tank capacity. Very convenient din ang motorsiklong ito, dahil meron itong malawak na floorboard, utility hooks, malawak na underseat storage. Nasa harapang bahagi na rin ang kanyang fuel lid upang hindi na kailangang tumayo ng rider kung magkakarga ito ng gasolina, at ang kanyang passenger grab bar ay ready to install na ang top box at hindi na kailangang bumili ng bracket. In terms of comfortability, ito ay naka-telescopic fork sa harap at twin shocks naman sa likod kaya asahan din ang magandang suspension performance on bumpy and uneven road conditions. Malalapad din ang kanyang mga gulong na naka 14 inches alloy mags para stable ang takbo sa kalsada. Pagdating naman sa safety at ibang features, ito ay may full digital display with Bluetooth connectivity, all LED lights, keyless ignition, USB power outlet, side stand switch, front and rear disc brakes equipped with ABS, at traction control. Hindi pa ito available sa Pilipinas. Pero kung sakali mang ilabas ito dito sa atin, sa tingin ko ay kaya nitong makipagsabayan sa kanyang mga competitors. At sa tingin ko rin ay magkakaroon nito ng mga variant, gaya ng standard version kung saan ay wala itong ABS at naka-physical key pa ito. At premium version kung saan ay naka-equip ang lahat ng mga safety at advanced features. Pero that's just my thoughts at opinion tungkol sa motorsiklong ito. Nakadepende pa rin kay Honda kung ilalabas nila ito dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod na motorcycle topic na ating pag-uusapan.